Ano ang naitutulong ng pagkakaroon ng takot sa Diyos? Una, Kawikaan 19 verse 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. Ang taong may takot sa Diyos ay lumalakad sa tamang landas. Iniiwasan ang bisyo, kasalanan at mapanirang gawain. Dahil dito, mas nagiging payapa ang buhay, mas nagiging matalino sa desisyon at mas nalalayo sa kapahamakan. Hindi lamang haba ng buhay sa mundo ang ipinapangako, kundi pati buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang tunay na takot sa Diyos ay nagdadala ng proteksyon, pagpapala at kapanatagan na hindi kayang ibigay ng salapi o tagumpay sa mundo. Pangalawa, Mangangaral 8 verse 12. Mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. May mga pagkakataon na tila umaasenso ang masasama at nahihirapan ang matuwid, pero sa dulo ng lahat, ang Diyos ang magbibigay ng hustisya. Ang taong may takot sa Diyos ay may katiyakang ang kanyang wakas ay puno ng pag-asa. Hindi man laging madali ang daan, pero laging may gantimpalang naghihintay. Ang Diyos ay tapat at kilala niya ang mga may pusong sumusunod sa Kanya. Kaya't kahit hindi natin nakikita ang bunga ngayon, ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Pangatlo, Salmo 145 verse 19. Ibinibigay niyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Pinapakinggan niyo ang kanilang mga daing at inililigtas niyo sila. Ang takot sa Diyos ay hindi takot na parang parusa. Ito ay paggalang, pagtitiwala at pagmamahal sa Kanyang kalooban. Kaya't ang mga taong may takot sa Kanya ay laging naririnig ang kanilang panalangin. Ipinagkakaloob ng Diyos ang mabuti para sa kanila. Hindi lamang ang gusto nila, kundi ang nararapat at makakabuti sa kanilang buhay. Sa oras ng panganib at kagipitan, ang Diyos mismo ang nagiging tagapagligtas at tagapagtanggol. Kung may takot tayo sa Diyos, siguradong hindi niya tayo pababayaan. Pang-apat, Malakias 3 verse 16. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat ng Panginoon. Isipin mo ito, ang Diyos mismo, Hari ng buong sanlibutan, ay isinulat ang pangalan ng mga may takot sa Kanya sa aklat ng buhay. Ibig sabihin sila ay Kanyang minamahal, iniingatan at kinikilala bilang Kanya. Ito ang pinakamahalagang katiyakan ng lahat na may lugar tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi mawawala o mabubura ang pangako na iyon, basta't patuloy tayong mamuhay ng may paggalang at pagsunod sa Kanyang salita. Paalala, kaya kung gusto mong maging matatag sa gitna ng buhay, magkaroon ng gabay sa bawat hakbang, at masigurong ang iyong katapusan ay puno ng pag-asa mabuhay